ito sa puntong nagwawelga na po guys itong mga supporters ni Pacquiao, ni Pastor Mo Apollo Kibuloy. Nagwelga po guys doon sa Liwasang Bonifacio at pinapatunayan daw po nila na napakabuting tao nito ni Pacquiao. So pinagdarasal din po nila na itong ating presidente daw po ay sana magkaroon ng malinaw na pag-iisip na mabuti daw po itong si Pacquiao. At sana mabigyan din po ng malinawang pag-iisip. Nabubulol si Mima. Na sana mabigyan din daw po ng isang malinaw na kaisipan itong si Senator Rayson Tiveros daw po. Dahil napakabuti daw po ni Pacquiao. So humihingi po sila ng hustisya doon sa Liwasang Bonifacio. Ngayon guys, ito yung video. Bago ko pala ipanood yung video, may nag-comment kasi, nakuha ko to sa isang live ng vloggers na supporters ni Pacquiao. Ang sabi, magkano ang bayaran? Abay, malay natin guys kung magkano yung bayaran dyan. Hindi ko din naman alam kung organic supporters ba yan or mga bayaran. We do not know. Pero ang alam ko, sila po ay nagbibigay ng suporta kay Pacquiao. Humihingi po sila ng hustisya para kay Pacquiao. Anyway, ito yung video guys. Panoodin natin na mabuti ang aming mahal na pastor. Ayon sa katuruan ng aming mahal na pastor, Pastor Apollo, kung saan po kami po ay maninindigan sa katotohanan at sa tama. Hallelujah, hallelujah. Malaki po dito ang aming pong isinasama sa dalangin bago kami magpapasimula ang aming butihing former President PRRD sa kanyang kalusugan, sa kanyang kalakasan, at sa kanyang paninindigan. Aming itinadalangin si Ama. Kalakip din ang aming Vice President Inday Sara Duterte. Patuloy namin siyang itinadalangin na aming pong makakamtan ang kanya pong pangunguna sa aming bansa. Gayon din po, Ama, naniniwala po kami na kayo po ang may hawak ng puso at isipan ng sangkatauhan. Kayo po ang nananatili na in control sa mga nagaganap ngayon. Hallelujah! Kalooban niyo ng karagdagang kaliwanagan at kaunawaan ng tunay na mabuti ang aming mahal na pastor, Pastor Apollo. Mangusap po kayo sa aming minamahal na Presidente Ferdinand Bongbong Marcos na kayo po, Ama, ang makipag-ugnay sa kanya. Kalakip ang First Lady Liza Araneta Marcos at kayo po magkaloob sa kanila ng pagpapala din na gayon din maliwanagan sila na mabuti ang aming mahal na pastor. Lalo na kay Senadora Risa Monteveros. Kayo po ang patuloy na magliwanag sa kanya na lahat ng kanyang mga nakuha ay hindi po ito totoong mga testifiers. Bagkus kami dito, libo-libong nakasama namin ang aming mahal na pastor na tunay na mabuti siya nangunguna sa bansang kaharian. At gayon din po, Ama, sa lahat ng mga nanunungkulan sa Senado at maging sa Kongreso, kayo po ay patuloy na pagpalain ng ating Diyos at mangusap sa inyo. Nananalangin kami ng kalinawagan na sa inyong lahat. Maging sa lahat ng aming mga leaders mula sa pinakataas-taasang katungkulan hanggang doon po sa barangay officials. Dinadalangin po namin kayo na patuloy ang gabay, patnubay ng ating Panginoong Jesucristo sa inyong pamamahala sa buong nasyon ng Pilipinas.
Pilipinas. Habang kami po ay magpapatuloy na aming ilahad, iparamdam sa buong Pilipinas at sa buong sanlibutan ang pagsuporta po namin, maging ang kalayaan at ang pagbabalik ng kapangyarihan sa taong bayan ay aming adhikay na tinuro sa amin. Etong lahat, sineselyuhan po namin ang katagumpayan. Victory is ours! Hallelujah! Itong lahat sa inyong dakila at makapangyarihang pangalan, Panginoong Kristo, malighan ng lahat sa pamamagitan ng iyong hinirang dana. Amen! Malakas na palakpak! Ano to, ginagawa niyo ba to para hindi matuloy yung hearing bukas? Kasi guys, March 5 na bukas, no? If I'm not mistaken. Kasi 4 ngayon, no? March 4 ngayon. Yan, 4. So, ginagawa niyo ba to para hindi matuloy ang hearing bukas? FYI, lilinawin ko lang kahit anong gawin yung pagwawelga or kahit anong gawin yung pagrarally, tuloy na tuloy po bukas itong committee hearing sa Senado ni Senator Risa Ontiveros. So kapag hindi po umattend itong si Pacquiao, makukontempt po siya. Tingnan nyo pag no-show pa din si Pastor Muki Buloy, ito yung sabi ni Senator Risa Ontiveros. Wait lang, may ads. Panoodin nyo. Ayan na naman yung mga nagre-red tag na yan. But in any case, tuloy yung pagdinig bukas. Yung sabina ng Senado kay Pastor Kibuloy ay sinerve na sa kanila at tinanggap nung kanilang mga tauhan. So, ang status as of today is inaasahan siya at obligadong mag-appear bukas sa pagdinig para sagutin sa wakas yung mga akusasyon laban sa kanila. Wala pang latest communique, ma'am, from his camp kung attend ba, higa-attend. At wala pa rin komunikasyon na siya ay dadalo. Hindi ko panghihimasukan ng damdamin ng kahit sino. Mambabatas man o hindi. So, ang importante ay batse sa mutual respect, sa damdamin din ng isa't isa, ay tuloy-tuloy kaming lahat sa aming pagtrabaho. If he does not appear tomorrow, isa-cite ko sila in contempt at ipaaresto. Grabe, no? Napakatapang talaga ni Senator Risa Ontiveros. Sabi niya, wala akong feelings or mga wala akong pakialam sa mga nararamdaman ninyo as long as tinutuloy ko tong trabaho ko. Pag hindi siya umattend, ipapasight and contempt siya. Kahit binanta na siya ni utol nating Hudlong na kapag hindi umattend, magkakagulo daw po. Ito na ba yun yung pagkakagulo? Yung welga doon sa Liwasang Bonifacio. Yan na yun. Wala bang medyo mas kagimbal-gimbal? Alam nyo guys, yung Davao ngayon, hindi ako natutuwa sa eksena ngayon sa Davao Umapaw po ang baha doon sa Davao Oriental, if I'm not mistaken, lagpas bahay na po. Hindi na ako natutuwa Kasi imagine, baka malay mo, parusa na to ng puong may kapal dito kay kay Pacquiao ba? 'Di ba? Pero anyway, wag nating i-relate dyan. Pero syempre, 'di ba, God works in a mysterious ways. Pero ang akin lang naman dito, mag-show ka na, kids. Hindi, kahit ilang pa yung babayaran, kung totoo mang may binayaran dyan, sa Liwasang Bonifacio na yan, kahit sandamakmak pa milyones pang magastos nyo dyan, hindi po yan magiging dahilan para mapa-stop ang hearing sa committee ni Senator Risa Ontiveros. Lalo pat ngayon, na dumadami at patuloy na dumadami ang gustong mag-speak up dito sa committee ni Senator Risa Ontiveros, even though yung pamilya nga ni Arlene Stone, sinabi niya sa recent vlog yan na nakaka-receive daw po ng death threats at kung ano-ano pa. Pero even though na ganun pong nararanasan nila, patuloy pa din po sila sa pakikipaglaban. And I hope sana, ako hindi naman sa kinakampihan ko tong mga di umano'y biktima. Pero yung point ko lang dito, hanggat hindi po natin naririnig ang side ni Kibuloy, mananatili po tayong mabablind tayo dito sa binitawang mga sentimiento, statement ng mga biktima. So parang mangyayari dito, magiging one-sided lang tayo. Pero according din sa iba, ang hindi pag-attend dito sa Senado, sa committee hearing is admission of guilt.
Yan po yung sabi ng iba. Pero we do not know kasi hindi po natin alam yung side ni Kibuloy. Pero yung akin lang naman sana dito, show na siya, magpakita na siya, haharapin yung mga allegation sa kanya, 'di ba? Kasi para marinig namin yung side mo, baka malay mo pag itong si Pacquiao umaten tas narinig natin yung side niya, baka malay natin bumago ang ihip ng mundo to the point na ganito pala, okay. Baka isa si Pastor mo Kibuloy sa mga makakapag-ambag ng kabutihan diyan sa Senado. So, we need your side, Pastor mo Kibuloy, hindi yung magpapahula ka pa ng, sige, bibigyan ko ng 1,000 ang makakahula kung nasaan ako. Hindi po yun yung sagot doon. Hindi din sagot yung may presidente tayong adik, may presidente tayong nag-arkila ng bodo para aswangin ako. May presidente tayong nagsisex orgies. May presidente tayong nagdanakaw ng kabayan ng bayan para ipamili ng kanilang mga sandamakmak na houses. Hindi po yun yung solusyon. Mas lalong hindi solusyon na yung presidente natin walang utang na loob. Tinulungan ka pa naman ng SMNI. Ganyan, hindi po yan yung solusyon sa sa problema mo, 'di ba? Ngayon lang ako nakakita appointed son of God tapos takot. 'Di ba? Hindi rin masusolusyonan ng problema mo na tawagin mong appointed son of God si President Marcos. Yan kasi guys yung sabi niya. Tinawag niyang appointed son of God si President. Hindi ko alam kung bakit, pero sa aking nakikita parang nag-iiba na yung kanyang tono. 'Di ba? To the point na tingnan mo si Digong, sabi nga ni Digong, magpa-aresto ka na lang. Kung hindi ka magpapakita, binali na po guys. Ni former president ito nga yung balita sa mga hindi nakakaalam guys. Binali na po guys ni Kadigungan itong masamang budhi ni Pacquiao. Sabi ni Kibuloy ni Digong, just get yourself arrested. Magpa-aresto ka na lang kung hindi ka magpapakita kasi alam ni former President Digong na napakaseryoso ni President Marcos at ng administrasyon na to, lalong-lalo pa sa himpilan ni Senator Risa Ontiveros na hindi kami nagbibiro, seryoso kami. Ayaw mo magpakita, ipapasight and contempt kita. Diba? Seryoso po ang administrasyon na to, hindi po to biro-biro lang, hindi po to moro-moro lang. Diba? Magpakita ka kung gusto mo pang manatili na may kalayaan. Kasi guys, hindi naman hinuhusgahan ng Senado ng kriminal itong si Pacquiao. Hindi po siya hinuhusgahan ng Senado ng kriminal, pinapa-attend lang siya para sagutin itong mga di umano'y aligasyon sa kanya. Kasi hanggat hindi po siya uma-attend, patuloy pong maglalagablab ang apoy. Kasi parang siya na mismo ang dumadagdag sa apoy. He is adding fuel to the fire to the point na pag hindi siya mag-speak up sa issue, parang pinapatunayan niya admission of guilt na ito Kasi never naman natin siyang sinagot itong mga issue niya. Sa voice record niya, budo, magdanakaw, sex orgies, yun yung mga pinagsasabi niya na instead, i-assist itong issue sa kanya. To the point na pinagbintangan niya pa ang ating presidente na ay papa-assassinate daw siya. Nung in-interview ang ating Pangulo, bigyan pa kita ng bodyguard. Sabi ni President, nakakatawa naman yan na pagbibintangan kami. Di ba tinawanan na lang po ni President yung aligasyon, yung bintang ni Pacquiao dito kay Pangulong Marcos. Tama ba yun? Appointed son of God ka tapos nang bibintang ka? Tama ba yun? Na appointed son of God ka pero itong mga di umano'y aligasyon sa'yo, tinatakasan mo? Oh my God, appointed son of God ka pero tama ba na magpalaglag ng bata according kay Arlene Stone? Diba? So, not unless na hindi mo pa sinasagot itong issue na to, patuloy itong mag-aapoy. Yun lang yung akin dito. Magpakita ka sa Senado. Hindi namin hinuhusgahang kriminal ka, ang amin lang, magpakita ka. Yun lang. Harapin mo, sagutin mo ang aligasyon kung hindi ito totoo. Dahil kung hindi man ito totoo at mapatunayan, then fine, okay. Diba? Wala namang masama. Pero ang nangyayari parang admission of guilt. Itong nangyayari kay Pacquiao. Bakit naman ganoon? Anyway,
Yun lamang ho guys, so that's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat mga kababayan.